Sa dakong ito ng kinagatan, our Mount Zion, narito, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin. Kasama ng aming mga kapatid sa lugar ng Bungbong, sa lugar ng Subay, at maging dito sa lugar ng kinagatan. Kagalakan namin na sila'y aming makita at makasama sa dakong ito. Na kung saan ang presensya mo ang kayamanan ng ministeryong ito. Na hindi mo ipinagkakait sa buhay ng bawat isa sa amin. Na kung paano sa dakong ito, sinisimulan mo na dinggin ang bawat hibik ng aming puso. Ang bawat dalangin, ang bawat pagpapasalamat na ginagawa sa dakong ito. Salamat na ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng disenyo. Ikaw ang napakabuti at dakilang Diyos sa aming mga buhay. Salamat sa buhay ng mga kabataang ito na isa lang ang susi na aking nakita kung bakit ginagawan mo sila ng pabor, ng tanda at ng pagtatagumpay. Nakita ko ang kanilang puso sa pagpapahalaga, sa pagsunod na ito sa iyong gawain. Kung matututunan lamang namin na ipagtiwala ang lahat ng bagay at unahin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, iaayos mo ang lahat at idaragdag mo ang lahat ng bagay sa aming mga kamay at sa aming mga buhay. Natunay ang pagparito ng iyong mga anak, Panginoon, sa patnubay ng iyong Santong Espiritu, sa pamamagitan ng iyong lalaking lingkod. Ito'y napakahalaga. Ito'y iyong pagdalaw. At ang pagdalaw mong ito sa lugar ng kinagatan, revival, pagpapala, hindi lang sa aming mga taga-kinagatan, kundi sa bawat isa na malinis ang puso, na pumarito upang ikaw ay sambahin, luwalatiin, dakilain ang iyong pangalan. Kaya Holy Spirit, take complete control. Mababa ang bawat isa sa amin at ikaw ang mataas. At sa gagawing paghayo, alam ko, nauna ka na, Holy Spirit. Ikaw ang naghanda ng mga kaluluwa na sa iyo'y tatanggap bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Tunay, wala kaming ibang luluwalatihin, wala kaming ibang pasasalamatan, kundi ikaw lamang, o aming Panginoong Yesus. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the name of Jesus. Maaari na kayong mupo sa presensya ng Panginoon. At kagalakan namin na muli, narito ang bawat isa sa inyo. Dahil tunay nga, natatandaan ko parang 1 year and 15 months na. Dahil nakaisang taon na sina Dave and Eunice. Then 3 months na yung kanilang anak. So kaya medyo matagal din na kung saan ay masasabi ko ito yung tamang oras. This is the right time, na kayo ay mapunta muli rito. Dahil hindi pa ganito ang church,
At kung makikita nyo yung post ng ating Sister Corinne sa GC ng Bungbong, December 13, 2020, wala pa itong church na ito. Puro berde pa ang nasa paligid. Doon nagpasimula ang utos, ng Panginoon dito sa lugar ng Kinagatan, sambayan ng Brother Carl, na ngayon ay nagpapatuloy, nagtatapat, patuloy na tinuturuan kung paano mamuhay at lumakad sa pananampalataya at sa ating Panginoon. Ayan. Makikita nyo po ang larawan dyan sa screen. Kung saan unang naggawain dito sa lugar ng Kinagatan. December 13, 2020. So ilang taon na po yun? 2021, 22, 23. O, 3 years. Pero, yung mismong talagang gawain dito sa Kinagatan ay January 10, 2021. So, 3 years na po ang Kinagatan Ministry dahil sa biyaya, sa pag-ibig, sa habag ng ating Panginoong Jesus. Purihin natin ang Panginoon. At sa 3 years pong yan, naranasan po namin ang pagtatapat ng Diyos. Unti-unti, na kung saan sabi nga, sa mga bagay na ipinagtitiwala sa atin ng Panginoon, subukan natin ito na ito'y ingatan at pagyamanin. Kaya ngayon po, ayan ang church ng Kinagatan, unti-unting inaayos, hindi pa man katulad ng Bungbong, hindi pa man katulad ng Subay, pero alam ko ito'y dakilang gawa ng Diyos. It's not us. It's not Brother Jerry. Hindi ang mga kapatid natin sa lugar ng Kinagatan, kundi ang Holy Spirit na umaakay sa kanila na magtapat, magasik, maghandog, at ngayon ininadadama. Nararamdaman ng church, nararamdaman ng bawat isa sa atin. At ganoon ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, so kailangan ito'y makita. Ito'y maramdaman, ng ministeryo, ng iyong pamilya, ng iyong sambayan. Sapagkat walang ibang plano ang Diyos, kundi ikaw at ako ay sumagana. Amen? Bumuti ang ating katawan. Ayan. Ibig sabihin, walang sakit at karamdaman, malusog, malakas, masigla, at higit sa lahat, itong ating kaluluwa. Kaluluwa, our soul, na kung saan kailangan, even our spirit, napakahalaga ng bagay na ito, na kung saan hindi maiwan. Na ito dapat ang higit, na lumalago sa ating mga buhay. Kasi, kapag lumago ang espiritu natin, lumago ang ating pananampalataya, magiging maaluwan. Ibig sabihin, magiging madali na lamang sa iyo ang sumunod, ang maghandog, ang magbigay, sapagkat may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. Nakikita mo ang Diyos na siyang magbabalik, siyang magpapala, siyang sumasama sa iyo at higit sa lahat, magbibigay ng tunay na pagtatagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya masarap pakinggan, yung mga patotoo ng mga masasabi natin na sinisimulan ng Diyos.
Sapagkat ganyan kami sinimulan. Ang iyong pagsama, hindi ka lang basta sumasama. Darating ang oras, yung pagkakataon na pagsasalitain ka ng Diyos. Titingnan kung ikaw ay lumalago. Titingnan kung ikaw ay may naririnig. Titingnan kung ikaw ay may laman. May nahuhuli na salita ng Diyos. At ganun yung training, nung naalala ko, kapag pumupunta kami sa lugar ng Bangad. Binangonan days, ginagather kami ng Sister Sonia, mananalangin, tatawag ng mga patotoo. Saan na nga ba ang antas ng pananampalataya naming mga kabataan? Dahil nagiging kalakasan namin yung bawat isa. Nagiging hamon sa amin ng bawat isa. Na kung saan dati nga, narinig namin sa anak ng mga Pastora Sonia, bagamat ito'y nag-aaral, ngayon nagtatrabaho na, kumikita ng 6 digits. At iyon yung nais ng Panginoon sa ating mga kabataan. Sabi nga, higit kayo na gagamitin ng Diyos. Kung magiging bukas lamang kayo sa Panginoon para magamit kayo na may buong kalakasan sa kaluwalhatian ng Panginoon, na kung saan sabi nga noon dati, proud sina Peter, sina Paul, sina John, na kung saan sabihin, Nana, wala akong absent sa Bible study. Diba? Sarap pakinggan. Nakakahamon. Sa iba parang kayabangan. Pero sa isang mananampalataya na nais lumago, nais magpatuloy, magiging inspirasyon. Bagamat hindi gaya-gaya, kundi gagawin mo ito sa Panginoon, katwiran mo sa Panginoon. Sapagkat lahat ng ating binhi na iniyasik, tandaan nyo, ito'y ating aanihin. Hindi sa timetable ng bawat isa, kundi sa oras ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga, sa ating pagsunod, inaalam ng Panginoon ang ating mga character. Sabihin nga po natin, character. Alam natin, from the very beginning, meron tayong minana sa ating unang magulang. Yung ngayon, ang ating old nature. Pero bilang mga tinawag, ngayon, tinuturuang magtapat, sumunod sa Panginoon. Ano nga ba yung character na dapat nakikita na? Sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Because your character is the gateway to your soul. Mahalaga ang character ng bawat isa in the kingdom of God. And what are the characters in the kingdom of God? Mateo 5:1-14. Basahin nga po natin. Hinahanap ko yung board. Meron tayo nun kaso wala dyan. Yun yata yung nasira. Hinahanap ko dyan. Mateo 5:1. 1-14. Ang sabi po dyan, mga kapatid, at pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok. At pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi,
Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ayan. Mababang loob. Verse 4, mapapalad ang nangahahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga gaglak kayo at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay anong ipagpapaalat? Wala nang ano pamang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Kaya mga kapatid, ito ang katangian na nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. In Revelations chapter 1 verse 6, and hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, God made you and me. Amen? He made us. Sabi mo sa iyong katabi, ginawa ka ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya anong sabi sa awit 139:14? We are perfectly and wonderfully made by God. Ano? Kaya narinig nyo kay Pastor Riner, tingnan nyo nga kung nakasimangot ang iyong katabi. Pinagpala ba? Pumapangit ba? Pero itong sabi ng salita ng Diyos, we are perfectly and wonderfully made by God. Everything about us was formed and created by God. Even your character. Bahagi yan ng pagkalikha ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At alam nyo mga kapatid, bagamat tayo ay tao, bagamat tayo makasalanan, nakuha ng Diyos na ikaw at ako ay kanyang igalang. Amen? At doon papasok yung perfect will na hindi tayo robot na nilikha ng Panginoon. Tayo ay binigyan ng kapamahalaan. Binigyan ka ng karunungan, ng kaalaman, upang ikaw at ako ay magdesisyon ayon sa laman ng ating puso, ayon sa ating naririnig, ayon sa kapamahalaan na ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya hindi ka lang basta nilikha. Hindi hanggang ganyan ka lamang.
No restriction. Dahil ang nais ng Diyos, ikaw at ako ay magbunga. God wants you to be fruitful. Sabi nga po natin, fruitful. Nais ng Diyos na ikaw at ako ay maging mabunga. Ano? At sinasabi dito, kapag hindi ka nagbubunga, ano bang ginagawa sa isang sanga na hindi nagbubunga? Di ba ito ay tinatabas? Ano? Tinatabas. Ngunit hindi iyan ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Nais ng Diyos na ikaw at ako ay maging mabunga. Sabi mo sa iyong katabi, be fruitful in the name of Jesus. Kaya sa isang mag-asawa, if your body, sa isang babae, if your body could not produce children, God wants you to be fruitful. Kung ikaw ay matagal na hindi pa nagkakaroon ng anak, naghihintay ng biyaya ng Diyos, kalooban ng Diyos na ikaw ay magbunga. Magbunga ang iyong bahay bata sa pangalan ni Jesus. Even your business. Nais ng Diyos na ito'y sumagana. Tingnan nyo, kahit ang ating mga hanap buhay, nais ng Diyos na ito'y kanyang pasaganain sa kanyang pangalan. If your destiny and whatever you are doing is not producing for you, command it. Command them to be fruitful. Dahil ang nais ng Diyos, ikaw at ako ay sumagana ng sumagana, spirit, soul, and body. Sabi mo sa iyong katabi, God wants you to be fruitful. At ano yung pinakanais ng Diyos na magkaroon tayo bukod sa ating mga tinatangkilik? Marami sa iyo ang pinagpapala ng Panginoon. Amen? Bawat isa sa atin ngayon ay nasa pabor. Ang ilan sa atin ay nakaranas na ng pabor, sinisimulan pa lang ng pabor. May ilan naman na nakaranas na ng flood stage. Pero more than that, mga kapatid, God wants us to be fruitful in the kingdom of God. Kaya anong bunga ng Santong Espiritu? Sa Galatians 5:22 to 23. Ayan. Pagbulay-bulayan natin. Ano na ba ang bunga ng Santong Espiritu na ngayon ay mayroon ka? Meron ka na bang pag-ibig? Ayan. Pag sinabing pag-ibig, napaka-hiwaga. Dahil kahit yung tao na nakasakit sa iyo, na kahit yung tao ngayong muhuing-muhi ka, naranasan nyo ba yun pag nakikita nyo yung tao yun? Naaasar ka, naiinis ka. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng pag-ibig ay nasa sa iyo, makukuha mo na ikaw ay magpatawad. Makukuha mong malin ang iyong magulang, ang iyong kapatid. Tuturuan ka na igalang ang iyong magulang, na igalang, mahalin
ang iyong sambahayan. Katuwaan. Yes, may struggle. Yes, may problem. But the joy of the Lord will be your strength. Kapayapaan. Nararanasan nyo ba to? Though tough ang iyong pinagdadaanan, but still you have peace inside of you. Nakukuha mo pang maging mapagpayapa sa mga taong nakapaligid sa iyo. At ito yung character na nais ng Diyos sa ating mga buhay. Pagpapahinuod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, self-control. Narinig ko kay Clark, naalala ko nung bata, nung estudyante pa yan, grade 2, sina Teresa. May pinsan yan. Kasama ka ba doon? Nagpapalabas ng tubig. Ayan. Nung ako yung nag-student teacher, naging estudyante ko po yan. Grade 2 sila ni na Teresa. Si Ma'am Imelda Discutido pa yung kanilang guro. Pastime, papatawang dalawang batang yan. Ang pangalan ng pinsan mo? Si Leonard. Iinom mo yan ng tubig. At ako naman ay tuwang-tuwa. Saan, alam niyo po kung saan palalabasin? Hindi mismo sa bibig, kundi sa mata. May natatagong talento yung batang yan, tsaka si Leonard. Iinom ng tubig, palalabasin sa mata. Kaya pag nakikita ko, inaalala ko yan. Sabi ko, matanda na ako. Tingnan niyo, grade 2. Ngayon, kasama na natin sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, di ba? Dati, bugnutin siya. Pero nung sinisimulan siya ng Panginoon, nang siya'y ma-born again, di ba? Kalmado lang siya. At iyon ang isa sa bunga ng Espiritu. Na kung saan tayo ay marunong magpigil ng ating mga galit, mas mabuti ng manahimik, amen? Kesa magkasala pa ang iyong bibig. Because death and life are in the power of our tongue. At malalaman mo, if you are controlled by the Holy Spirit, kapag ikaw'y galit na galit, pero kinukuha mo pa rin kumalma, kinukuha mo pa rin ikay maging mapagpayapa, kinukuha mo pa rin na ikaw ay umunawa. Praise the Lord. Kung iyan ay iyong nararanasan, ibig sabihin ipagpatuloy mo. Huwag mong ngayaan na maalis, manakaw. Tandaan nyo, life is a test. At nais ni Satanas na iyan ay alisin. Kaya kung nakikita mo, bumabagsak, dali-dali mong damputin, ibalik sa iyo. Crown of the Holy Spirit ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya iyan ay pinalalago, amen? Pinararami sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, be fruitful. Na sa bawat iyo at aking hahawakan. Naranasan nyo na ba yun? Na sa bawat inyong hinahawakan, dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. At iyon ay magmamanifest. Pagbulay-bulayan nyo, kapag meron kayong hinawakan, ito ba'y nasisira? Ito ba'y nawawasak?
pagbulay-bulayan nyo. Kung ito ay lumalago, ito'y dumadami. Praise the Lord. Dahil nais ng Diyos, maging vessel tayo, maging instrumento tayo ng mga pagpapalang ito ng Panginoon. At anong iyong gagawin upang ikaw ay patuloy na magbunga? Connected in the Word of God. Connected to our Lord Jesus Christ. Dahil sinasabi sa salita ng Diyos, apart from Him, kung tayo malayo sa Panginoon, malalanta tayo. Malalanta tayo, hindi tayo magbubunga. Kaya anong sinasabi ng salita ng Diyos? Ako ang puno ng ubas. Tayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ay siyang magbubunga. Kaya remain in God, be connected in God if you want to be fruitful. Sapagkat kung ikaw at ako ay malayo sa Panginoon, walang pangyayari. Tandaan niyo yan. Walang pangyayari kung ikaw at ako ay hiwalay sa Diyos. Ngunit kung ikaw ay hindi humihiwalay, anuman ang mangyayari, kung ikaw ay naniniwala, ikaw ay sumasampalataya, lahat ng bagay sa iyo ay may pangyayari. Clap your hands and give God the glory. Kaya kung anuman ang ipinangako sa iyo ng Diyos, paniwalaan mo. Sampalatayanan mo. Amen? If God says it, He will do it. Kapag sinalita ng Diyos, gagawin niya ito. Maniwala ka. Kaya kapag sinabi ng Diyos na ikaw ay magaling, anong gagawin mo? Aakto ka pa ba na may sakit at karamdaman? Don't go and spoil what God has already done. Kapag sinabi na ng Diyos, magsimula ka na magalak, magsimula ka na magpasalamat, magpakaligaya ka sa ginawa ng ito ng Panginoon sa iyo at sa aking buhay. Let your amen be powerful. Ngunit, mga kapatid, bago natin maranasan itong pagiging fruitful, mayroong ilang bagay na nais baguhin sa iyo at sa akin. Alam niyo ba yun? Dahil nais ng Diyos na tayo maging masagana. Nais ng Diyos na ikaw at ako ay magbunga. Two things na nais baguhin ng Panginoon sa iyo at sa akin. Number one, your character. Sabihin mo nga, character. Ang character ba naboborn again? Character cannot be born again. Pero ito ay naitatama. Amen? Ito ay nababago. Ito ay nahuhubog. Tandaan nyo yan. Character can affect your spirit, soul, and your body. Nakikita nyo ang degree
napakahalaga pala ng character ng isang tao. Character affects your destination. Character also affects your decision. Kapag mali ang iyong character, maaapektuhan din ang iyong pagdedesisyon sa iyong buhay. Character can hold opportunities and blessings. Kaya nais ng Diyos na ito'y mabago, na ito'y ating mapagtagumpayan. Character also affects even your relationships. Sa congregation, sa iyong pamilya, napakahalaga ng karakter ng bawat isa sa atin. It can unite, it can break. Mahalaga, mga kapatid, ang karakter ng bawat isa, especially in the kingdom of God. Your character can finish you. Alam niyo yun, kaya kayong tapusin ng iyong character. Pag namali ang iyong desisyon, minsan sinasabi natin, akala natin si Satanas lagi. Pag meron tayong nararanasan, though si Satanas naman talaga ang author ng pangit na pangyayari sa ating buhay. Ang sinasabi dito sa mensaheng ito, I told you that not every problem is a devil problem. Minsan, meron kang pinahihintulutan na mangyari sa iyo at sa aking buhay. Some problems are character problems. Please remember that your behavior is complicating your life. Your behavior is complicating your life. Yung character pala natin ang nagpapakomplikado ng ating buhay. Tingnan nyo kung gaano kahalaga. Na kung saan nais ng Diyos na ikaw ay sumagana. Nais ng Diyos na ikaw ay magtagumpay. Pero dahil sa iyong character, sa iyong maling desisyon, nararanasan mo ang problemang iyan. Hindi naman nais ng Diyos na maging komplikado ang iyong buhay. Minsan, ito'y bunga ng ating character o ng ating desisyon. Amen? Halimbawa, sapat ang ibinigay ng Diyos. Dahil maraming tumatakbo sa isip mo. Gusto mo nito, plano mo ng ganito. Dahil mayroon kang mga pagnanais, nagiging komplikado. Sipin mo, saan ka kukuha? Ngayon ang ibabayad? Saan ka kukuha? Na ngayon iyong igagastos? Na kung saan hindi naman kalooban ng Diyos na mangyari ang ganong bagay sa iyong buhay. Kaya we need to be careful kung ano ang bibigyan nating pahintulot sa ating mga buhay. Kahit sa isang gulo, kung magdidesisyon ka na ikaw ay tumahimik, hindi lalaki ang isang problema. Kahit sa ating sambayan, kung makukuha lang natin magpalampas, magpakumbaba,
maging mapagpayapa, masaya, masagana ang isang pamilya. Kahit ang buhay mananampalataya, hindi nais ng Diyos na ikaw ay maghirap. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay maalipin ng droga. Dahil sa isang pagkakamali, character, permissive will. Kaya nararanasan mo at nararanasan ko ang mga bagay, ang mga problemang ito na ngayon ay ating nararanasan. Kahit sa pagpapala, bakit minsan tumatagal? Ano? Bakit nadidelayed? Kasi urong-sulong. Ano? Kung kailan maisipan, may mga bagay tayo na inaalaw natin sa ating buhay na kung saan hindi nais ng Diyos. Ayaw i-hold ng Panginoon ang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan nyo mga kapatid, you cannot choose your destiny. It is destiny that chooses you. The reason destiny can choose you is because God chose that destiny for you. In Matthew 22:14, many are called, but few are chosen. Maraming tinawag, ngunit kokonti ang pinili. Bakit? Kasi ayaw magpagamit sa Panginoon. Pero kung tayo ay magiging masunurin, magiging bukas sa tawag na ito, sa utos na ito ng Diyos, naroon ang kanyang kamay, naroon ang kanyang paggawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya wag nating piitin o magkaroon ng hangganan ang buhay ng bawat isa sa atin na hindi ka lang basta tinawag. Amen? You are not just called, but you are chosen by God. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga anong sabi ng salita ng Diyos? You have not chosen me, but I have chosen you. Di ba napakasarap? Hindi mo pinili ang Diyos, pero pinili ka. Kaya ngayon, naririto ka. Kaya Clark, pinili ka ng Diyos. Kaya ka naririto. Dahil meron siyang plano at layunin sa iyo at sa aking buhay na kung saan ikaw at ako'y magbunga, manatili, mabunga. Kaya anuman ang iyong hingin sa Ama, sa Kanyang pangalan, sa pananampalataya, ito ay Kanyang ibibigay sa iyo at sa aking buhay. Kaya we are chosen generation. Amen? Buksan niyo sa unang Pedro 2:9. At basahin nating lahat. Unang Pedro chapter 2 verse 9. Ready, set, go. Tingnan nyo, datapwat tayo ay isang laing hirang, chosen generation. Isang makaharing pagkaserdote.
a royal priesthood, bansang banal, a holy nation, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Napakasarap, mga kapatid, na narito ang pangako, narito ang salita ng Diyos sa iyo at sa aking buhay. Kaya mga kapatid, napakapalad ng bawat isa na kung saan ganito tayo sinasangkapan. Ganito ngayon tayo tinuturuan ng Diyos. Ipinapaalam at ipinauunawa ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ito ang tanong. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos. Check your character first. Check your character first. Check the way you are behaving. Minsan pa naman tayo, mahilig manisi. Mahilig manisi. Pero, alam nyo mga kapatid, ngayon tayo'y pinagbubulay ng Panginoon. Pinagbubulay ang bawat isa sa atin. Sino ka ngayon? Anong katuwiran ang iyong isinasagawa sa harapan ng Panginoon? Sino ang problema? Ang taong nakapaligid ba? O mismo ang sarili? Ine-enlighten, pinupurify, sinasanctify tayo. Sakto ang mensahe. Dahil ngayon tayo ay hahayo. Sinasangkapan tayo ng wastong kabisan ng Diyos. Na tayo ay hindi lalabas, hindi lalakad ayon sa ating sariling kaalaman. Hindi ayon sa sarili nating kakayahan, kundi sa bunga ng Santong Espiritu, sa akay ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, ang sabi dito, if you have a company or an establishment, don't employ people because they are skilled. Tingnan nyo, hindi lang dapat mahusay, hindi lang dapat magaling. Employ them because they have good character. Kasama yung good character. Kaya, dun sa mga nasa posisyon, mahalaga na kung saan yung mga tao na ine-employ natin ay hindi lang mahusay, kundi mayroong good character. Sinong kaya ang sisisihin? Pag yung taong yun ay gumawa ng mali. Paalala din pala ito sa atin na mga nagtatrabaho. Na hindi lang tayo mahusay sa larangan ng ating mga trabaho, kundi nakikita kung sino ang Diyos na iyo at aking pinaglilingkuran. Kaya nga sa promotion, kahit sa promotion po, may plus point. Kasama ang character. Yan bang tao mo yan ay magaling lamang? Puro galing lamang? O meron siyang kabutihang loob? Meron siyang magandang katangian?
na kung saan magiging huwaran sa ibang tao. Tandaan nyo mga kapatid, you can teach him the skills, but look at the character first. Maraming taong magaling. Maraming tao ang mahuhusay. Kung titingnan, but check their character. Check their character. Ano? Dahil, ngayon ko lang nalaman pag doktor pala talaga, required po ba, pastor, na tawagin na doktor? Ano? Meron kasi na ayaw papayag na tawaging doktor siya. Ano? Bagamat iyan ay nakadagdag sa ating mga pangalan. Ano? Pero mahalaga na makita na hindi lang inaantas ng Diyos ang ating mga posisyon, maging ang ating mga karakter. Na kung saan ito ang titingnan ng Diyos. Pagbabasehan ng Diyos sa ating mga buhay. The people who destroy churches, organizations, relationships, the people behind all these things are very skilled and talented people, but they don't have good character. Maaari kang bahiran ng Diyos. Tandaan nyo yan. Pwede kang bahiran ng Diyos. Kahit, Brother Jerry, hindi maganda yung kalooban. Yes. Anointing in healing, anointing in the ministry. There are good women who jump into the hand of madmen. They will beat their wife. Kaya mga kapatid, check our character first. Sabi nga, bago tayo magtanggal ng puing ng mata ng ibang tao, tanggalin muna natin ang nasa atin. Amen? Character is very important. Meron namang mababait, pero hindi ganon kahusay. At mapapalad. Sila yung mapapalad, Mapapalad sila na hindi lang binayayaan ng karunungan, kundi ng karakter. At sino yon? Tayo. Tayo na tinawag at pinili ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. The fact that someone kneeled down before you. Naranasan nyo na bang may magmakaawa sa inyong harapan, lumuhod? It doesn't make them good. Kneeling down before you is just a drama. Drama lang daw yung pagluhod sa harapan ng tao. Find out the character first. Know the character before you talk. Pinag-iingat tayo. Sinasangkapan tayo ngayon ng Diyos. At alam nyo mga kapatid, ang sabi dito, be careful. The same altar that blesses you can trouble you. Be careful. Ito ang sinasabi ng mensahe. Not every problem is a devil problem. Some problems are character problems. Totoo ba, mga kapatid? Kahit sa mag-asawa, di ba? Hindi maiiwasan na mag-away. Pero kung ang isa ay marunong tumahimik,
marunong magpalampas. Ano? Mapagtatagumpayan. Hindi nalalaki ang anumang bagay. Kaya character, sabihin natin character. If God cannot change your character, I can change anything. He made you. Ginawa ka ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos. But it will not happen until you first change your character. Kapag pala nabago ang ating mga pag-uugali, sunod na mababago ay ang ating pag-iisip. Iyan ang pangalawa na nais baguhin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, pakinggan nyo ang mensaheng ito. I'm talking about even people who are unbelievers. These principles are not restricted to the church. Alam nyo ba ang pinakamayaman sa buong mundo? Hindi Kristiyano. The richest man in the world is not a Christian. He doesn't go to church. He doesn't pray. He doesn't do anything. Pero bakit sila'y pinagyayaman ng Diyos? Ang sabi dito, I have met unbelievers who are better than Christians in character. Papayag ba kayo? Na mas higit ang mga unbelievers, their behavior is better than people who speak in tongues. There are unbelievers who have better character than a Christian. Mayroong mga hindi nakakakilala ng Diyos, pero far better. Far better sa mga Kristiyano. At yun yung masakit. Amen? Na kung saan tayong mga Kristiyano, minsan ang nagiging dahilan, kinatitisuran ng mga tao na nasa paligid natin. They're not Christians, but their character is better. Kaya nga meron akong isang kasamahan, sabihin, umattend ka ng gawain sa Katoliko. Sasabihin, Ma'am, hindi po ako Catholic. Born again po ako. Pag ganun na nangyari, questionable. Yet, born again ka, pero hindi nakikita sa iyo at sa aking buhay. Pagbulay-bulayan natin, kapatid, ang mensaheng ito, bagamat mabigat, pero ganito tayo kinikis-kis, sinasanctify, dinadalisay ng Panginoon sa mga oras na ito. Thinking. Ang isip natin, this is the battleground. Amen? This is the battleground. Lahat ng pumapasok dyan, nagsisimula sa ating isip. Nire-receive natin yung mga naririnig natin. Everything that has been invented, been discovered, it begins in the mind. Kaya mind is the battleground.
At kapag iyan ay iyong tinanggap, dadalo yan, lalabas sa iyong mga labi. Amen? Kaya kailangan natin sabi nga, yung discernment. Marunong kang sumala sa mga naririnig mo. Lalo na't kapag hindi maganda. Character. Kung may naririnig ka na hindi maganda, na alam mo na ikasisira ng isang mananampalataya o ng isang ministeryo, better to be silent. Ipagpasa Diyos mo ang bagay na yon. Kasi hindi mo alam sa iyong salita, pwedeng itong sumira ng isang kongregasyon o ng isang buhay ng isang tao. Kaya minsan, kailangan nating tumahimik, magbulay-bulay, mag-analyze. Kahit sa lugar na ating pinagtatrabahuhan, pag may narinig ka, sasabihin mo pa ba yun na alam mo namang mali? Di ba? Magkokos ng trouble. Better to be silent and leave it to God. Leave it to God. Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos. Kaya it begins in the mind. It is your thinking and your ideas that have an effect to change the world. Kaya niyang baguhin ang mundo dahil sa iyong pag-iisip, dahil sa iyong pagsasalita. It can change. Amen? Kaya kapag puro salita ng Diyos ang lumalabas sa iyo, makikita mo ang bunga. Meron kang maaakay. Mayroong makakakilala sa Diyos. Kaya we need to be a blessing. We need to be a blessing sa mga tao na kapaligid sa ating mga buhay. Change your mind. Sabi mo sa iyong katabi, change your mind. Get wisdom. Get understanding. Get knowledge. Kanino? Sa Panginoon. Sa salita ng Diyos. Hanggang itong old nature na ito, itong mga kahinaan nating ito, tanging ang salita lamang ng Diyos ang makapagbibigay pagtatagumpay sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, mapalad ang buhay ng bawat isa sa atin. Na kung saan flood stage, favor, blessings, ganyan naman sa ating mga buhay, personal. Sa ating buhay, sa ating pagkatao ngayon, ang tinatarget ng mensahe ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahalin nyo, mga kabataan, magsimula kayo, natayuan, lakaran ang salita ng Diyos. Lagi kong sinasabi, mahalin nyo ang inyong mga magulang. Mahalin nyo ang inyong mga magulang. Masarap ang may nanay. Amen? Masarap ang may tatay. Masarap ang may lola. Kaya nga, naalala ko ang sister, ang mami, mapapalad. Mapalad ang mami dahil may mga apo siya. May mga apo na kapag sumweldo, sila'y nagbibigay
naghahasik sa buhay ng Mami Oria. At iyon ay inire-report ng Mami Oria, Panginoon, itong anak mong ito. Pinagpapala niyo ako. Ano? Kaya mapalad ang mga anak, ang mga apo, na marunong magmahal sa kanilang lola at sa kanilang magulang. Kaya habang may hininga sila, mahalin nyo sila, iparamdam nyo sa kanila. Huwag nyong limitahan. Huwag nyong limitahan ang inyong pagmamahal para sa kanila. Kaya ako po, excited ako tuwing ako'y uuwi ng isla. Kaya, dahil ang nanay ko, Pastor, pasensya na po, una sa Panginoon, ang nanay ay hindi ko na pinasama kasi hirap siyang sumakay ng ayaw na sasakay ng motor at tricycle dahil nahihirapan siya. Ano? Kaya ipinagpapasalamat ko yung mga love gift, ayan, praise the Lord. Yung love gift na tinatanggap ng nanay ko, buhat sa Panginoon, blessing. Hindi ko man nararanasan sa iba kong pero may ginagamit ang Diyos. May ginagamit ang Diyos para sa bagay na ito. Kaya, your character is the gateway to your soul. We are not perfect. Kahit kaming mga tumatayo, meron kayong makikita at makikita. Pero ilampas nyo. Stop talking to each other. Huwag niyong tingnan. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may nasasabi. Pero ngayon, ito ang salita ng Diyos. Magsimula tayo na baguhin natin ang anumang mali sa ating mga pag-uugali o maging sa ating mga pag-iisip. It gives us blessing. Dahil dito, ililigtas tayo. Dahil kalakip nito ang ating mga pagdidesisyon sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, sa lugar na ito ng kinagataan, Mount Zion, divine declaration na inyong narinig kay Pastor Rina, tayuan natin, higit at higit ang gagawin ng Diyos sa ating mga kabataan, sa buhay ng bawat isa sa atin, financial man, emotional man, physical man, at higit sa lahat, spiritual man. Ganito tayo minamahal, ganito tayo iniibig, ganito tayo ay pinagmamalasakit ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya alam ko, naniniwala ko, mayroong revival, mayroong dakilang bagay na gagawin ang Diyos, hindi lang sa lugar nito ng kinagatan, maging sa buhay ng bawat isa sa atin. To God be all the glory.